Siguro mga ilang araw akong na parang nababangungot. Kasi parang, sana pagising ko, nasa Pilipinas na ako. Parang hindi ito totoo. Parang hindi pa rin po kayo makapaniwala Matagal, na ma'am. naaresto talaga si Matagal, ma'am, bago ko nanamnam yun. Kasi parang imposible yung nangyari. Ito, pakinggan po ninyo, lalo na po yung mga Duterte followers, supporters, kung saan-saan kayo nanggagaling dito at sa abroad. Ito pong nangyayari sa kasalukuyan kay Duterte at pagkakakulong sa ICC dyan sa Netherlands. Pag hindi po tumigil at binawasan ng mga Duterte followers, supporters ang pagtalakay ng merito ng kaso at pagbatikos sa ICC judges at iba pang nagiging negatibong dating, kayo ang magpapahamak kay Duterte. Ulitin ko, kayo ang magpapahamak kay Duterte. Nakakulong na ang dating Pangulo. Dadaan na siya sa trial. Bakit kinakailangang pantalakayin nyo sa inyong mga rally ang pagtalakay ng merito ng kaso o pagkakahuli? May mga nagsasabi until now, illegal ang pagkakahuli. Hindi totoo yun kasi may warrant of arrest. Ipinatupad ng Interpol, tinulungan ng Philippine government. Kaya sa pinaresto kasi mayroong kaso, may mga Pilipinong complainant, crime against humanity. At ngayon ay kontrolado na siya ng ICC, kaya nga nakakulong na dahil magta-trial. Simula na ang trial pagdating na September. Tapos patuloy na tinatalakay ni Sara Duterte, Vice President, at yung kanyang anak. Ang merito, kasi yung kanyang tinalakay na mahina yung kaso, mahina ang ebidensya, hindi yan dapat sinasabi kasi ang kaso ay nasa korte na. Ang korte lang ang merong karapatan magsabi kung mahina o malakas ang kaso, ang pagpapatunay after ng trial o during trial habang inaaral nila yung kaso. Hindi abogado, lalo na ang pamilya ng nasasakdal o akusado. Kaya yung binabanggit ni Sara na mahina daw yung mga abogado ng prosecutor, mahina daw yung 181 na mga ebidensya. Hindi daw yon crime against humanity. Grabe, ano? Higit sa lahat, siyempre sasakyan niya ng mga DDS dahil sinabi ni Sara, akala totoo yun. Okay? Pangalawa, marami rin politiko, may mga abogado at patuloy na ginagamit ang pagkakakulong at pagkakaaresto ni Duterte. Kung hindi ako nagkakamali, mayroong maigsing statement si Duterte ng isang araw na inilabas na sinasabi niya na huwag daw gamitin, huwag daw talakayin ng kanyang mga supporters ang merito ng kaso. Alam ni Duterteng makakasama sa kanya yan kasi abogado siya. Pero itong mga nagsasalita sa mga rally dito at sa abroad, patuloy na tinatalakay yung issue at binabanata ng ICC. At isa po sa mga kumo-question sa ICC ay wala na pong iba kung hindi po ang pinakamagaling, pinakamatalino at pinakarespetadong senador sa kapanahunan ngayon kung grade 1 po ang mga kasama na si Robin Padilla. Ayan. So, si Robin Padilla po, isa sa mga kumo-question sa ginawa pong paghuli kay Digong, kino-question ang jurisdiction ng ICC sa atin. Nako, Robin Padilla, huwag mo nang questionin ng ICC. Lalo lang napapasama ang iyong bossing. Baka kaya hindi ka kinakausap ng iyong bossing, kaya sa tinagal-tagal ng pag-i-stay mo dyan sa The Hague, sa Netherlands, abay hindi ka man lang pinaharap ng bossing mo. Abay, kahit isang araw man lang, sa 2 oras, hindi ka man lang in-entertain ni Boss Digong mo. Ito ang sinasabi ng pinakamatalino, pinakamagaling, pinaka-respetado na senador kung grade 1 ng kanyang mga kasama na si Robin Padilla. Ang ano lang dito, ma'am, siyempre, hindi ka nakakatulog. Bakit? Siguro mga ilang araw akong na parang nababangungot. Kasi parang, sana pagising ko, nasa Pilipinas na ako. Parang hindi ito totoo. Parang hindi pa rin po kayo makapaniwala Matagal, ma'am. na naaresto talaga si Matagal, ma'am, bago ko nanamnam yun. Kasi parang imposible yung nangyari. Ako, nai-imposible yan hanggang ngayon.
parang yung ama natin, sa bahay natin, may nagreklamo. Tapos, doon sa amahan natin na nareklamo, doon sa kapitbahay. Ngayon, ang ginawa natin, yung ama natin, dinala natin doon sa bahay ng kapitbahay natin. Parang ang gulo nun, pwede naman pinag-usapan natin sa bahay natin. No? Ba't tayo nakarating dito? Meron tayong sariling batas, meron tayong sariling gobyerno. Hindi ko hanggang ngayon maintindihan. Ano ba to? Local issue ba to? O ito geopolitical issue? Kasi kung ako ay isang vlogger lang, pwede kong isipin na hindi, local politics lang to. Pero hindi, senador ako. Medyo kailangan tingnan ko din ano ba yung mas malawak nitong ganap, di ba? Bakit natin dinala ang dating pangulo ng Pilipinas dito sa Europa? Anong dahilan? You mentioned geopolitical. Hindi niyo po ba naisip na local politics? May papalapit po na elections nung timing ng arrest ni former President Duterte. Yung usapin ng local politics kasi, masyadong mababaw para mapunta tayo dito. Pwede naman nandun si Digong. Pwede naman nasa Pilipinas si Digong, di ba? Bakit natin dinala dito sa oras ng masyado ng malaki yung issue ng US, ng Philippines, ng China? Bakit speaking, wag na natin daanin sa batas, wag na natin daanin sa narrative ng mga abogado kasi pagka dinaan natin dyan sa narrative na yan, kanya-kanyang version. Alam mo naman ng batas, abogado ka ma'am. Basta argumento yan, di ba? Oh, galing po sa ating pinakamatalinong senador na wag na daw pong daanin sa batas. Wag na daw daanin sa mga abogado. Senador pa talaga yan? Ang alam ko kasi, ang senador, di ba, gumagawa ng batas. At sila dapat ang mga unang-unang sumusunod sa batas. Sila dapat ang nagpapayo na dapat lahat ng ginagawa ng mga Pilipino, ng mga law enforcement, ng mga politiko, lahat dapat ay dinadaan sa batas. Sinusunod dapat ang batas. Pero itong isang Robin Padilla, pinapayo niya, sinasabi niya, huwag na nating daanin sa batas. Kinalaman ng Amerika sa paghuli kay Digong ng Interpol at ICC. Ano geopolitical na pinagkukukuda mo? Anong kinalaman ni Digong sa Taiwan, sa China, sa Amerika? Ano kinalaman ni Digong dyan? Huwag mong isipin na mayroong interest pa ang mga Chekwa kay Digong. Si Digong ay napakinabangan na ng mga Chekwa. Si Digong ngayon ay basura na lang sa mga Chekwa. Kaya nga 'di ba, hindi pinaunlakan o hindi po binigyan na hindi inaprubahan ang kanyang request na asylum sa mga Chekwa. Kaya siya ay napilitan na lang umuwi at magpahuli sa ICC. Ang argumento kasi natin dito, wala na tayo sa ICC, di ba? Meron tayong gobyernong tumatakbo. Bakit? Ang sinasabi ng ating ito opinion ng senador ko ito hindi ng isang vlogger. Meron tayong mga sekretaryo na ang kanila pong dahilan ay hindi na daw gumagana ang batas. Kaya ang mga nagreklamo pumunta ng ICC. Okay, hindi na po ngayon Duterte administration. Marcos administration na po tayo. Bakit hindi po nila buksan yung kaso sa Pilipinas? Bakit po natin kailangan nandito tayo sa ICC? Dahil meron naman po tayong tumatakbo na gobyerno at batas. O ba't hindi ko po sasabihin na geopolitical? Kasabay lahat nito, nakikipag-usap ang ating administrasyon sa Amerika. Katulad ng kakadalaw lang po sa atin, yung kanilang defense minister. Secretary Hagse. Opo, kakagaling lang at nagpangako na sa atin ng military aid. Okay, kami ay nasa oposisyon. Mama, wag natin nakakalimutan yon. Tayo ay bansang demokratiko. Kapag sinabi natin bansang demokratiko, may oposisyon. Hindi po pwedeng yung oposisyon, tatawagin mo kagad na pro-China. Babansagan mo kami kagad, pro-China yan. Sorry. So, hindi kayo pro-China. Kung hindi kayo pro-China, bakit wala kayong sinasabi patungkol doon sa ating Coast Guard o Navy na naputulan ng daliri dahil sa ginagawang panggigipit ng mga Chekwa? Ba't wala kayong kahit isa man lang na reaction doon? Bakit ninyo hinahayaan na ginagawa yan ng mga Chekwa? Diba sabi mo, Robin Padilla, meron kang channel para makipag-usap ng personal doon sa mga Chekwa. Bakit hindi mo ginagawa yan? Bakit ang tapang-tapang mo pagdating sa mga anti-Duterte?
Pero pagdating sa mga Chekwa, bakit parang amen na amen ka? Wala kang kuda, wala kang sinasabi. Tapos ayaw mong masabihan ng pro-China? Pro-China kayo? Do you think it's a geopolitical issue? Definitely. But the case Oo. has been pending for several years. Well, the investigation supposedly has been initiated for several years. And, Ng ICC. ng ICC. O ano ba ang Pero jurisdiction sa atin ng ICC? Wala sila, ma'am, jurisdiction sa atin. Yun lang naman ang point ko. Gusto nila makimbestiga. Gusto nila dawin pa na ng 20 taon, pero hindi. So, in your opinion po talagang walang basihan yung pagpapadala kay former President Duterte sa ICC. Dapat inayos na lang internally because we have a functioning justice system. Ganun po ba yung opinion ninyo? Yan po ang opinion ng lahat ng Pinoy. Okay, hindi po yan opinion ng abogado, hindi po yan opinion ng tinatawag natin mga legal minds, okay? Opinion po yan ng bawat Pilipino. Tayo ay malayang bansa, tayo may kasarilan, tayo may kalayaan, tayo may gobyerno. Nakakatawa naman yun, ma'am. Sana lang maintindihan noong mga tinatawag natin intellectual kung ano yung point ng mga taong common man. Sana din maisipan mo at maintindihan mo na hindi lahat ng Pilipino ay kumakampi sa inyo. Hindi lahat ng Pilipino ay against sa pagkakakulong ni Digong sa ICC. Karamihan, mas marami, majority ng mga Pilipino ay gusto nila na mapagbayad si Digong sa nagawa niyang kasalanan noong panahon na siya ang presidente. Kaya sana maintindihan mo din na yung mga intelektual, mga matatalino, ginawa nila. Yung nararapat. Ginawa nila kung ano ang ating pananagutan sa Interpol. Ginawa nila kung anong nararapat para sa ating bansa. Sana maisip mo yun, Robin Padilla. Hindi mo nga pala maisip yun kasi bukod sa mahina utak mo, bias ka pa. Yung pwesto, masyadong delikado. Humingi po tayo ng permit dyan sa mga tao na yan at pumayag sila na gumamit tayo ng sound system. Bakit natin gusto may sound system? Para naririnig ni Mayor. Naririnig po. Ay, sigurado naman po tayo dahil sa lakas ng mic. Siguro naman. Kaya pag naglakad ka doon sa... kapitbahay. Kasi kung ganun pala kalakas na naririnig sa loob ng detention room ni former President. Sana po, Kasi sana. imagine yung mga bahay. Opo, sana po naririnig. Kasi yun po talaga ang naging pakiusap natin doon sa mga kapitbahay. So pumunta po tayo doon. Makiusap tayo doon sa mga yun. May sulat tayo, may imbitasyon tayo. Kung gusto nilang makikain, kasi invite picnic. po yung mga Yung kapitbahay. Opo. At nagpapasalamat din po tayo siyempre sa mga pulis din. In order lahat. Oo. Nung nakulong po kayo, ano yung pinaka malungkot na experience mo doon? Paggabi na. Kasi yun yung time na mag-sink in na sa'yo lahat. Yung mga nangyari, may isip mo na lahat. Tsaka pagka ganun, alam mo yung slow motion lahat. Bakit slow motion? Siyempre, you have all the time na mag-isip ka. So lahat, parang paulit-ulit pa yun. Parang nakikita mo lahat clearly. Oo. Kaya, yung ibang tao, napupunta sa God. Oo. Kaya yan ang pinakamagandang mangyayari kay Mayor. Magkakaroon siya ng talagang quiet time kasama ang Panginoong may likha. Pero hindi ka po ba worried sa health condition niya? Yun ang pinupunto ko. Lagi kong sinasabi. Yung ginawa kay Mayor na, ma'am, hanip yun. Galing Hong Kong, pagdating niya, yung stress na inabot niya doon sa Villamor Air Base, nakaalis siya, na stranded sa Dubai, dinala dito, in-hospital kagad, hindi alam kung nasan siya. Alam mo yung sunod-sunod na yun, ma'am, 80 years old na si Mayor. Tapos ilang araw lang, hiniring na siya. Yung kahit anong sabihin natin, na hindi, inayos yung inaalagaan. Ang tanong lagi, babalik tayo doon sa kailangan ba mangyari ito? Yun ang 100 million question eh. Kailangan ba mangyari lahat ito? Hindi ko naiintindihan yung point. Ang tanda na ni Mayor, ma'am, isipin mo si ES ha. Mas bata si ES kay Mayor. Yeah, 74 lang si... Oo. Yung lahat ng stress na yun, inatake yun. Oo nga po. Four times. Namin, 4 times siya nag-collapse. Nag-collapse. At until the 4th time Na inoperahan na siya kasi huminto na yung puso niya. Oo, dito pa siya na-operahan sa Netherlands. So ma'am, doon natin tingnan. Grabe yung binigay na stress sa mga taong ito. Ang tanong lagi, kailangan ba to? And do you think si former President Duterte will survive this health-wise? Ayan na ipagdadasal natin, ma'am. Pagdadasal natin yan. Kasi ako lagi kong sinasabi, sa utak, walang tatalo. Walang tatalo sa utak ni Mayor. Talagang ako, dyan eh. Pero yung health, matanda na si Mayor. Medyo... Nung birthday po ni former President Duterte, 80th birthday, nung nandun tayo sa labas ng detention facility, dun sa gathering, sinabi ni Vice President Sara sa speech niya na
si former President Duterte matututong maglaba, matututong alagaan yung sarili niya, paano po yung mga maintenance medicines niya? Palagay niyo po ba, maaalala niya inumin yun? At meron na po bang nagbibigay at nagdadala sa kanya nun? Yun ang mga naging pagkukulang nung unang dumating, di ba? Hindi na ibigay yung maintenance medicine niya. Maraming mga basher na bakit daw si Mayor parang ang hirap magsalita nung nag-hearing. Minsan mga Pilipino din, shocking, ano? Yung, sa ka na, kailangan kasi umiwalay ako, wag tayo maging emosyonal, kailangan maging, tayo. Pero yung hirap po ba ng pagsalita niya, is it related to a health condition? Definitely. Definitely. Kahit sino nung tao, ma'am. Kahit tayo, ma'am, bumiyahe ka ng ganun. Well, jet lag, tama. Kasi kahit ako nung unang dating ko dito, jet lag pa talaga po ako at lumulutang lalo na nung first 2 days. But I would think for me, yung crucial dyan talaga is the maintenance medicines yung meron. Tsaka, ma'am, pagdating ni Mayor, hiniring siya. Di ba? Dalawang araw lang hiniring siya. So, dapat medyo maging tayo ng konti sa matanda. Medyo grabe yung parang nawala na yung culture natin na nilirespeto natin yung matanda. Minsan kahit anong naratibo mo, kahit anong politika mo, wag mo kalimutan matanda na yung mga yan. Pagka-Pilipino natin yun. Nandito po tayo sa Netherlands ngayon at dito dinala si FTRRD. Are you worried that they have no consideration for... Hindi, meron. Diba? Hospital naman siya agad, di ba? Pero alam mo, ma'am, kung sa treatment kay Mayor, wala tayong marereklamo. Kahit na sa atin dito, mabait naman sa atin ng Dutch government. Pero may realidad di ba? Yung realidad, wala ka sa bansa mo. Di ba? Kahit anong sabihin mong bigyan ka ng first class na pag-aalaga dyan, wala ka sa bansa mo, iba pa rin ang nandun ka sa bansa mo. Yung sinasabi natin na yung kulungan na yan, nung panahon kahit i-research mo, panahon ni Milosevic, dyan namatay si Milosevic. Ano ba ang sinasabi nun? Nagkamali-kamali ang gamot, di ba? So, nakakatakot, di ba? Para sa akin, kung gusto natin talaga ng stability sa bansa natin, hindi natin dapat ito ginawa. Paano kung may mangyari kay Mayor ngayon dito? Di mas malaking gulo. Di ba? Sana yung mga nag-iisip sa atin, sa bansa natin, medyo yung mga foresight po ninyo, sana ang pakiusap ko lang, huwag masyado laging mapupunta sa sa interest. Kailangan interest ng bayan. Kasi ito po ngayon, nakita naman po natin ang impact ni Mayor sa mga tao. Igagamble ba natin? Nasasabihin natin, okay naman yung ospital doon. Okay naman yan, aalagaan nila. Paano kung may mangyari? Makahandle ba natin? Yun ang mga tanong, di ba? Kung meron talaga tayong existing na tinatawag nating inaayos yung security ng bansa natin, siguro number 1 yan. Ang iisipin natin ngayon, yung health at survival ni Mayor. Teka, sabi naman ni Sara Duterte, mas bumuti daw ang kalagayan ng kanyang tatay dyan. Actually, alam niyo po, si Digong mas nakakapagpahinga dyan. Hindi siya stress sa mundo ng politika. Hindi niya kailangan bumangon para mangampanya. Hindi niya kailangan bumangon para ipagmagaling yung kanyang mga kandidatong pulpol. Hindi niya kailangan bumangon para ipagmagaling ang kanyang mga senatoriables na mga kumakandidato ngayon, mga kandidato niya na wala namang mga magagawa sa Pilipinas. Robin Padilla nga, walang nagawa lalo pa sipe. Diba? Ano magagawa ni Jimmy Bondoc dyan sa Senado? Diba? Kaya stress si Digong sa Pilipinas at mas bubuti ang kanyang kalagayan dyan sa ICC dahil makakatulog siya ng maayos at mas gaganda ang kanyang kalusugan dyan. Puwer na lang siguro kung gugustuhin ni Digong na magurgur na siya para maging presidente daw ang kanyang anak. Pero ano po ang option pagka declining tayo since lahat tayo Pilipino? Tanungin natin yung kababayan natin, gusto nyo ba talaga ng pagbabago? Kasi kung gusto nyo talaga ng pagbabago, mag-elect kayo ng mga bago. Hanggang kayo ay nag-i-elect ng paulit-ulit dyan, anong ini-expect ng bago? Di ba? Ako tatanungin nyo lagi, ayan si Robin Padilla, anong nagawa niyan? My goodness, 3 taon pa lang po ako dito. Ang daming kumakandidato, pang ilang beses na. 4 na beses, 5 beses. Sila tanungin nyo kung anong nagawa nila, di ba? Wag ako. Kasi ako, ang gusto ko lang, mabago ang ating sistema ng gobyerno. Mawala una ang political dynasty. Yan ang number 1 nating problema. Okay? Pag sasabihin nyo sa akin, hindi, ang Duterte, political dynasty naman din. Hindi, kasi ang ganito, political dynasty naman yun. Paano natin,
kung saan tayo mag-uumpisa, di ba, kababayan ko? Kailangan somewhere mag-uumpisa tayo. Kung ayaw naman nyo mag-umpisa, hindi na ako sasama. Tama na ako hanggang 2028. Okay na ako, boundary na ako, nasubukan ko na, ginawa ko lahat, pinaliwanag ko na lahat, inikot ko na buong Pilipinas, pinaliwanag ko na federalismo, pinaliwanag ko na parliamentary form of government, pinaliwanag ko na buksan natin ang ekonomiya. Ano ba, ulit-ulit lang? Hindi ako ulit-ulit. Asahan namin yan Senator Robin. Ikaw na talaga pinakamagaling, pinakamatalino na senador. Pagdating ng 2028 at hindi ka na kumandidato, the best ka talaga pag hindi ka na kumandidato sa 2028 kasi wala ka namang silbi. Your RD. Dahil napagdaanan mo na rin yung pinagdaanan niya, of course, magkakaiba yung circumstances, pero yung kinikwento mo nga kanina, yung mga phases na pinagdaanan mo nung nakulong ka, siguro ngayon meron siyang something similar na pinagdadaanan. Ano po yung magiging advice mo sa kanya? Well, number one na advice ko is, boss, eto na, huwag kang magagalit, boss, pero ito yung, hindi ko dinasal na makulong ka, pero ang dinasal ko, makapagpahinga ka. Ito yon yung time na yon. Makapahinga ka at makagawa ng libro. Kasi lagi kong sinasabi sa kanya yun, boss, panahon na para gumawa ka ng libro, yung ideology natin, maisulat mo. Kasi sa akin kasi si Mayor hindi lang tao, ideology siya. And the ideology that he represents is Opo. what? Wow, ma'am. Change. Kailangan natin ng bago. Yan ang ideology ni Mayor. Pag nakikita mo siya, kaya natin magbago. Nagawa sa Davao, nagawa niya sa Pilipinas, nagkaroon lang ng pandemic. Kaya natin to. Matupad lang yung sinasabi niya. Kaya natin to. Bumoto lang kayo ng tama. So can we expect na babalik ka po dito sa The Hague? Opo. Kasi di naman ako aalis kung hindi kampanyahan. Yun ang order ni Mayor. Siyempre, sinabi niya kay BP. Sinabi ni BP naman sa akin, ang order is makampanya. Saka wag hayaang magkawatak-watak yung PDP. So, kailangan kong gawin yun. Tapos, ang susunod na gagawin ay siguro pagkatapos ng butuhan, babalik na ako dito. Kasi sa June, session na. So, uwi na naman ako ng June. Hanggat nandito si Mayor, balik-balik ako. O diba, babalik-balik pa daw dyan si Robin Padilla. Hindi talaga natin senador yan. Senador talaga ni Digong yan. Hindi yan senador ng taong bayan. Hindi yan kumandidato para magsilbi sa bayan. Yan ay kumandidato para pagsilbihan si Digong. Finally, ano po ang message kay Vice President Sara because may iwan po siya dito and originally kasama kayo, na isa ka sa mga kasama niya dito. Pinagpipray kita, ma'am, lagi. Ang panalangin ko po ay nasa inyo dahil kayo po ang nagsisilbing leader namin ngayon. Kayo po ang tumitindig. Kaya lahat po kami ay nasa likod po ninyo. Ako po ay pinauuwi po ninyo kaya ako po uuwi. Hindi naman po ako uuwi kung alam ko naman ang trabaho ko ay proteksyonan po kayo. Opo, pero kailangan po akong umuwi. Pinakahuli kong paalala, ma'am, hindi ka namin iiwan. Kami pong lahat na naniniwala po na si Digong ay dinala dito ng maling-mali. Kami pong lahat ay kasama po ninyo. Maging mga Duterte man o hindi Duterte, basta Pilipino, ma'am, kasama po ninyo. Maraming salamat, ma'am. Yan na yun, Sir Mike Abe, Ayan na. Kinu-question ng isang magaling, matalino, respetadong senador na si Robin Padilla, ang ICC. Akalain mo yun, yung walang alam sa batas ng Pilipinas, kinu-question yung ICC. Alam ka ba dyan sa ICC? Sino pinagtanungan mo? Si Harry Roque. Alam nga namang yan kampiyan ng ICC. Siyempre, kukwestiyonin yan ang ICC. Ikaw talaga, Robin Padilla, hindi ka magtanong sa mga independent na abogado. Meron tayong Attorney Tedte, Attorney Butuyan, at Justice Carpio. Yan ang mga tanungin mo. Apolitical. Wala silang kinakampihan. Ang tinitignan nila kung ano yung tama at kung ano yung naayon sa batas. Kaya lang, tinanungan mo si Roque. Kahit nga si Chis Escudero na lang, tanungin mo Si Chis Escudero, walang nakikitang mali sa pagsuko kay Digong doon sa ICC. Senate President mo yon, boss mo yon sa Senado. Tapos ikaw na walang alam sa batas, kapag nakikipagdebate kay Coco Pimentel, may kodigo na, meron pang coach, ayaw mong maniwala sa Senate President mo?
Hindi po tama yan sa akin pong paniniwala at observation. Magiging ang lalong maiipit ay si Duterte. Kung totoo kayo ang mga Duterte supporters na nagmamahal kay Digong Duterte, bakit nyo ginagawa yan? Dapat pagsabihan nyo yung mga speaker nyo sa mga rally o yung mga nagpapa-interview mahilig sa media na huwag talakayin ang merito ng kaso kasi yan ay makakasira sa akusado. Lalo pa binabanatan niyo yung mga judges ng ICC. Kaya nga 'di ba doon sa isang video ko sinabi ko nag-warning na ang ICC sa magitan ng kailang spokesman dahil nadidinig nila at nababasa nila ang walang pakundangang pagbatikos, may personal pa, may nagmumura pa against ICC judges. Mabigat yan. Kaya nga ngayon, kung hindi nyo alam, dapat nyo malaman, si dating Pangulong Duterte ay umapila na, nagsalita na. Huwag nyong gamitin daw ang kanyang kaso sa ICC. Huwag talakayin sa mga rally. Huwag talakayin sa publiko. Kasi hindi na tama yon. Alam yan ni Duterte dahil nga, inuulit ko, abogado siya. Pero ang problema, wala na siyang kontrol. Hindi niya mapagsabihan in person ng mga tao kasi nakakulong siya. Ang problema itong si Vice President Sara Duterte, ang siya pang nag-uumpisa ng mga pagtalakay katulad ng kanyang pagsasabing mahina ang kaso, mahina yung mga abogado, hindi yan crime against humanity. Wow! Korte lang ang pwede magsabi dyan. At saka hindi pa nga nag-uumpisa ang actual na trial. Malay mo yung 181 na ebidensya, simula pa lang yan. Marami pang lalabas yan sa susunod na mga araw. Tapos sinasabi mo na mahina. Ay di ba? Pag sinabi mong mahina ang kaso, hindi yan ang tamang kaso, abay sinisiraan mo at binabanatan mo ay ang korte. Na siyang lilitis dun sa iyong ama, na siyang lilitis dun sa inyong sinusuportahan na si Digong Duterte. Kaya inyong intindihin ang balita, inyong intindihin ang aking topic, hindi ito batikos kay Duterte. Ito'y suporta na aking pinapahayag dahil tama si Duterte na siya ang maiipit kapag tinalakay ng kanyang mga followers ang isyu ng kaso. Dahil hindi naman makakatulong ang paglilitis sa kaso ay sa loob ng korte, hindi sa rally, hindi sa demonstration. Kaya pagka nag-demonstrate, nagkaroon ng rally at nagkaroon ng mga speaker na patuloy na babatikos sa ICC at pagtalakay ng mga kaso, si Duterte ninyo ang siyang maiipit yan. Tandaan nyo ang sinasabi ko. Hindi tayo nagmamagaling. I-apply mo dito sa local case o local court sa kaso dito sa Pilipinas. Di ba ganun din? Pag tinalakay mo ang mga kaso na nakapile sa Supreme Court, Court of Appeals, Metropolitan Trial Court, Regional Trial Court, ang maiipit dyan, makakalabuso dyan yung akusado. Kung kayo rin ang tumatalakay, maiipit yan. Kasi ginagalit yung husgado dahil wala naman hong restriction ang sibilyan. Ang korte lang makakapag-decide. Kaya nga mayroon due process eh. Kaya nga mayroon trial eh. Bibigyan ng pagkakataon ang complainant at akusado ilabas ang ebidensya at pagpapatunay na sila ay may ebidensya o pagpapatunay na walang ebidensya. Yun po yun eh. So ngayon nakakarinig tayo. Maraming mga abogado dito sa Pilipinas ang pumapatiko sa ICC. Pati ang gobyerno kinu-question ay tapos na ang gobyerno dyan. Sumunod lang sa Republic Act 9851 at saka Interpol Warrant of Arrest. Nandun na sa ICC ang control. Sila lang ang may control dyan. Kaya pag hindi kayo tumigil, hindi yan pagmamahal ninyo kay Duterte. Tandaan yung sinasabi ko. Yung mga tumatalakay ng merito, ng detalye, ng kaso ni Duterte, hindi totoong nagmamahal sa kanya yan. Kasi ang epekto niyan, baka makakalaboso lalo. Baka lalong madiin, lalong mahihirapan, lalong masasaktan si Duterte kasi siya ang nakakulong. Kaya nga yung panawagan ni Duterte, huwag niyong talakayin, huwag niyong pag-usapan sa publiko, sa mga rally, kung anuman ang kanyang kaso. Dahil alam niya, makakasama sa kanya yun. Pero hindi kayo tumitigil. Ang dating, hindi kayo totoong supporters ni Digong. Hindi kayo totoong nagmamalasakit. Makabanat lang kayo sa gobyerno ni Pangulong Marcos, akala nyo okay na. Akala nyo panalo na kayo. Nako, mahirap yan. Please like and share ng video ito.
para ho sa karagdagang impormasyon at sa inyong kaalaman. Hindi lang ang mga Marcos followers, supporters ang dapat makaalam ng ganitong proseso. Lalong-lalo na ang mga Duterte supporters na puro banat kung anong ginagawa. Hindi nila alam yung kanilang ginagawa ay lalong nagdidiin sa akusado na kanilang idol na si Digong Duterte dahil siya nga po ay nakakulong na. Maiipit yan pag tinalakay nyo ang kanyang kaso. Maniwala kayo. Please like and share. Subscribe kung hindi pa sa aking mga channel. Dito sa isang channel, MA Pinoy TV, at itong channel na ito, Mike Abe Opinions. At ilang beses na rin po sinabi ng mga abogado, ng mga may alam diyan sa galawan ng mga ICC, diyan sa ICC rules, sa mga batas ng ICC, talaga pong makakasama yung ginagawa po. Unang-una, yung mga pagrarally ng mga kababayan natin dyan, hindi nakakatulong kay Digong. Pangalawa, yung mga tao na mga personalidad na malalapit kay Digong na kino-question ng ICC, hindi po nila naiisip na makakasama ito kay Digong. Diba? Question sila ng question sa jurisdiction, question sila ng question sa illegal daw ang pagkakahuli, pero ilang beses na rin pong sinabi ng ating mga napanood na mga abogado na alam kung ano ang kung alam nila, kilala nila ang ICC. Sinabi na po ng mga abogado na yan na walang pakialam ang ICC kung paano hinuli itong si Digong. Wala silang pake kung kidnapping, kung rendition, wala po silang pake diyan. Ang importante, nasa jurisdiction na nila ngayon si Digong. Wala silang pakialam kung paano hinuli si Digong. Kaya po ito, syempre, si Sara Duterte, kukwestiyonin niya ng ICC. Syempre, makikisunod ang tuta nila na si Robin Padilla na magmamagaling. Pero ang totoo, na-lecturean lang naman ni Harry Roque. At syempre, si Harry Roque naman ay bias din sa mga Duterte. Hindi niyan sasabihin na talagang walang magagawa na ang gobyerno ng Pilipinas. Wala nang magagawa ang mga Duterte, wala nang magagawa si Sara, wala nang magagawa si Kaufman. Basta napunta na si Digong dyan sa ICC, wala na pong magagawa ang kahit sino. Dahil ICC na po ang maglalabas ng desisyon, sila ang magde-decide kung ano ang mangyayari kay Digong. Kaya nga po, etong si Kaufman, abogado nila yan. Siyempre, sasabihin niya, kayang-kaya kong palabasin yan. Illegal ang pagkakahuli. Illegal ang kanyang pagkakakulong doon sa ICC. Sasabihin niya ng lahat ng mga magagandang salita. Lahat ng pag-asa sasabihin niyan. Pero wag niyong kakalimutan, the more na nagsasalita yan, mas kailangan yung bayaran yan. Kaya po nagsasalita ng ganyan yan, binabayaran yan. At syempre, yung mga kaalyado ni Digong, sasabihin din nila na lahat ay illegal, lahat ay may mali, lahat ay hindi dumaan sa proseso. Kasi nga, syempre, ang gusto nila mapauwi si Digong. Pero ang realidad, wala nang Digong na uuwi at malapit na talagang makakuha ng hustisya ang mga kababayan natin na naging biktima ng EJK at si Digong, baka dyan na talaga siya tumanda. Kung ma-acquit man siya, baka after po ng 11 years katulad nung hinawakang kaso ni Kaufman na wala pang naipapanalong kaso sa ICC. Yung isang na-acquit, after 11 years po, saka palang nakabalik sa kanyang bansa. So si Digong, maaaring makauwi ng bansa sa kanyang 90th birthday. Yun ang masaklap. Kung ma-acquit, paano kung hindi ma-acquit? Hintayin nyo yung kanyang 110th birthday. Saka siya uuwi po ng Pilipinas, di ba? At least, meron pang pagkakataong makauwi. Dahil siya ay hahatulan. 30 years daw po ang maximum. Kung hatulan siya ng 30 years, 110 years, uuwi siya, diba? At least, makikita nyo pa. Hindi katulad ng mga naging biktima ng EJK, forever nang hindi makikita dito sa ating mundo. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Shout out kay Boss Ryan at kay Mami Mameng at Daddy Emil. Ayan, ng Santa Maria. Hello po sa inyo.